Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na issue dito sa mundo ng crypto. Ang posibilidad na umabot po sa XRP sa halagang $15 dahil po sa ETF inflows. Grabe, di po ba? Mula po sa presyong $2.15, iniisip mo siguro, totoo ba ito? Pero teka lang, hindi lang ito basta chismis. May malalim po na paliwanag sa likod nito galing mismo sa mga eksperto sa industriya ng finance. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa $15 na presyo para kay XRP. Yan, meron pong isang finance analyst at saka market commentator na nagngangalang Zach Rector ang nagsabi na posibleng tumas daw itong sa XRP ng hanggang $15 dahil po yan sa massive inflows mula sa mga tinatawag na XRP ETF. Ayon po sa kanya, kung papasok ang tinatayang $4 billion na halaga sa mga ETF para kay XRP at gagamit tayo ng tinatawag na market cap multiplier, pwedeng umabot po ang market cap ni XRP sa halos $925 billion na magiging dahilan mula para tumaas ang presyo niya sa $15 bawat XRP. Pero teka, bago po tayo ma-excite ay unawain muna natin kung ano nga ba ang XRP ETF at bakit po ito mahalaga. Ang ETF or Exchange Traded Fund ay isang financial product na parang mutual fund pero nakalista sa stock market. Ibig sabihin ay pwede kang bumili ng exposure kay XRP nang hindi mo kinakailangang direktang bumili ng XRP token. Kapag naging available po ang XRP ETF sa Amerika at iba pang bansa, mas maraming traditional investors gaya ng mga galing sa stock market o mga institution ang magkakaroon ng access kay XRP. Ito ang maaaring magbukas ng malaking demand na pwedeng magpaangat ng presyo. Ngayon is paano nga ba gumagana ang market cap multiplier na ito? Ayan. Ayon po ulit kay Ginoong Zach Rector, ang market cap multiplier ay ginagamit para sukatin kung gaano kalaki ang epekto ng bagong kapital na pumapasok sa market sa kabuuang halaga o market cap ng isang crypto. Sa isang halimbawa po niya, noong April 12, 2025, tumalon ang market cap ng XRP ng $7.74 billion sa loob ng 8 oras. Kahit ang pumasok lang na pera ay $12.87 million. Ibig sabihin po niyan ay bawat $1 na pumasok, nagmultiply ito ng 601 times na nagdagdag ng $601 sa market cap. Para po sa analysis niya ay gumamit siya ng mas konserbatibong estimate na 200 times multiplier at ang mas mababang dulo po ng JP Morgan estimate na $4 billion na inflow. Ayan, kung gagamitin natin ito, ang $4 billion na i-invest sa XRP ETF ay pwedeng magresulta po ito sa $800 billion na dagdag sa market cap. Ngayon is paano nga ba talaga makakamit ni XRP ang presyong $15? Ayon po kay Rector, kung ang kasalukuyang market cap na XRP ay nasa $125 billion at madaragdagan ito ng $800 billion. Ang magiging total market cap po ay nasa $925 billion. Kung hahatiin natin ito sa 60 billion na XRP tokens, kasama na po ang future supply, ang bawat token ay magiging $15 ang kanilang halaga. Ang ibig sabihin nito ay nasa 597% na increase mula sa kasalukuyang presyo ng XRP na nasa $2.15.
Ngayon is may katotohanan ba ang projection na ito? Ayan. Ang totoo, kahit bullish or optimistic ang projection, inamin po ni Ginoong Rector na may mga blind spots ang analysis. Hindi ito kinokonsidera na hindi po nito kinokonsidera ang futures market, pati ang mga activities sa decentralized exchange ng XRP Ledger. Dagdag pa dyan, kahit maraming kumpanya na ang nag-apply para sa XRP spot ETF gaya po ng Bitwise, Grayscale, ARK Invest at saka VanEck, wala pa rin itong official na approval mula sa SEC sa US. Pero inaasahan na ito ay maaaring maaprubahan sa second half ng taong ito. Ngayon is ano naman ang mga hadlang sa pag-akyat ni XRP? May mga challenges din po sa projection na ito. Unang-una, kahit na approve na ang Ethereum ETF noong nakarang taon ay medyo kulang sa hype ang naging performance nito. Sa ngayon, $2.28 billion pa lang ang inflows nito simula July 2024. Ibig sabihin ay hindi laging success story ang mga altcoin ETF. Maaaring hindi rin ganun kalaki ang magiging effect ng XRP ETF tulad po ng inaasahan. Pero kung totoo po ang estimate ni JP Morgan na 4 to 8 billion dollars na papasok sa loob ng unang taon, malaki pa rin ang chance na tumaas si XRP. Ngayon is may naunang bansang nag-approve na ba ng XRP ETF? Ayan, ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Noong March 2025 ay inaprubahan na ng Brazil ang spot XRP ETF na posible pong magsilbing precedent o gabay para sa ibang mga bansa gaya ng Amerika. Sa ngayon ay naglabas din ng leverage XRP ETF ang Teucrium Investment Advisors sa NYSE Arca, pero hindi pa rin ito spot ETF. Ngayon is pag-usapan na po natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, kung totoo po ang prediction at umabot nga si XRP sa $15, napakalaking opportunity po nito para sa atin bilang mga investors na may XRP holdings ngayon pa lang. Ibig sabihin ay kung nakabili ka po ng XRP sa mas mababang presyo gaya ng 0.50 or $1, pwedeng triple o higit pa ang balik sa iyong investment. Pero bilang Pinoy, dapat po nating alalahanin na high risk, high reward ang crypto. Hindi ito garantisadong mangyayari. Kailangan nating maging maingat at mag-research pa rin ng para sa sarili natin bago po tayo mag-invest ng malaking halaga. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko po tungkol dito ay ang analysis ni Zach Rector ay interesting at saka may solid foundation. Ang paggamit po ng market cap multiplier ay isang magandang paraan para i-visualize ang effect ng mga inflows. Pero dapat nating tandaan na marami pang mga factors ang pwedeng makaapekto sa presyo ni XRP. Pwede itong maging totoo, pero pwede rin itong hindi umabot sa $15. Lalo na kung hindi maaprubahan ang ETF o kung hindi ganoon kalaki ang papasok na kapital. Pero ang mahalaga, nagsisimula ng maging mainstream si XRP at sa bawat development ay mas lumalapit na po tayo sa mass adoption. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.